Hmm, narabot ta dire. Ma mga igat naiisip ko ba na parang hindi kayo natatakot? Akala niyo talaga siguro madali yung buhay dito? Ma'am, hindi pa kami nagkita ni fiancé, pero kukuha daw ako ng fiancé visa. Tapos dadalhin ko yung mga anak ko. Alam niyo yung mga question na ganito, later later on, habang nagtatanong ako, nalalaman ko din na 1 month pa lang sila nag-usap ng AFAM. Eh, ma'am, sabi kasi niya mahal niya ako. Ma'am, sabi kasi niya tanggap niya yung anak ko. Day, sasabihin nila talaga yung gano'n kasi nga gusto nilang malagi ka sa bulsa. Okay? Gusto nilang makuha kung ano yung gusto nilang makuha sa'yo. Kahit nga yung AFAM na ilang buwan, ilang years mo nakausap, hindi mo talaga alam kung ano yung ugali niyan unless nagkita na kayo, nagsama na kayo sa iisang bubong, gano'n ba? Parang live-in ba? Pero if hindi mo pa nakita, Diyos ko Lord, hindi talaga kayo nag-iisip. Akala niyo talaga ganito lang kadali kesyo may AFAM ka na, okey na, sige pupunta na ako sa ibang bansa. Hindi ito sa pananakot or hindi ito kesyo na, "Oh, andito na ako, ganito yung buhay ko. Hindi kayo puwede magkaroon ng ganitong buhay." Hindi. This is always a warning sa inyo kasi nga hindi niyo kasi alam kung ano talaga yung sitwasyon dito sa ibang bansa. Hindi niyo alam kung ano talaga yung mga ugali ng lahat ng AFAM na kausap niyo. Kahit pa sabihin na nagpapadala siya ng pera, kahit pa sabihin na suportado ka, mahal kasi ako, pinapadalhan ako ng pera every week, please lang, make sure talaga na alam niyo yung pinapasukan niyo, kilala niyo yung AFAM niyo, yung kilalang-kilala niyo. Tapos 'wag niyo munang idama yung anak niyo sa kakatihan niyo. Wrong move talaga yung ganyan. Ah, hmm, hmm.